Bagsak na. Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titingnan natin, ha? Kasi bagsak na ho ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero, eto ha, panoorin po muna natin ng isang matinding banat ng aking kambal na si Baste Duterte. Joke lang po. Magagalit yun. Sasabihin nun, tarantadon to si Banat Bay. Sinabi pang kambal ko ha. Hindi naman, mga ano lang naman. Sa tato lang naman. Sa tato lang. Biro ho, ito. Panoorin ho natin to si, etong report na ito. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Hoy! Tanawa ni! Wala ka di ako! Wala sila! Nako! Tila utang na loob daw ni Gigil na gigil, ha? Hindi, totoo naman mga kababayan. Alam mo, totoo yan sinasabi ni Baste. Alam mo kasi ito, sinabi pa nga nito reporter, gigil na tila utang na loob daw sa mga Dabawenyo. Hindi lamang po sa Dabawenyo. Ikaw naman itong lagi na lang sablay itong reporter na to. Yung taga Davao yan na ito sa TV5 sablay, hindi naman ibig sabihin taga Davao lang. Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang Hindi lang sa mga taga Davao. Alam mo yung mga nagpunta dyan, hindi lamang po taga Davao. Ang sinisimbolo po niyan ang mga taga Mindanao. Alam naman po natin ang dami ng boto ng Mindanao. Andyan din yung mga taga Visayas. Ang dami rin ng mga taga Luzon. Hindi lamang po yun. Ang ibig sabihin po ni Baste Duterte ho dyan, si Mayor Baste, ang ibig niyan sabihin dyan, yung mga sumuporta sa Duterte, yun ang sumuporta sa iyo, Marcos. Pero dahil ginago mo mga Duterte, eto na, nagising na ho sila. Yan ang katotohanan. panalo niya bilang presidente. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Naging emosyonal din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanya. Ayan, unahin po muna natin yung punto ni Baste. Alam mo, mga kababayan, talaga nung panahon ng 2022 campaign and election, marami talagang bumoto kay Marcos dahil doon sumama si VP Sara Duterte. Kung hindi sumama yan kay VP Sara, kunwari si VP Sara Duterte sumama kay Isko, hindi mananalo yan si Marcos. Bakit kanyo? Eto hindi nga siya nanalo kay Robredo Naalala nyo? Pagbalik-balikta rin pa natin ng istorya, hindi siya nanalo kay Robredo. Hindi ko kinakampihan si Robredo pero mantakin mo, mas pinili pa nila ang isang hindi sikat. Mas pinili pa nila ang isang housewife. Mas pinili pa ho nila yon kaysa ho dito kay Marcos. Hindi mo ba naisip yon kung ikaw ay loyalista? Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo para hindi mo ma-realize yan. Sasabihin mo na naman, daya. Hindi. Isinusuka ng bansang to ang mga Marcos. Alam na ho natin yan. Matik na ho yan. Sinusuka. Ewan ko nga lang yung iba, nung sumuka, pinulot, kinain uli. Gago mga tanga Di ba? Pero ganun ho talaga ang tunay na Kaya lang naman nanalo yan. Dahil finally, nag-decide si VP Sara Duterte na to join Marcos. As a matter of fact, galing mismo yan sa bibig ni Senator Amy na matatalo sila kung hindi sasali sa kanila si VP Sara. At hindi lamang po yan, back up po yan ng data. Sa survey, nung hindi pa alam na tatakbong Vice President si VP Sara Duterte, nangunguna si Vice President Sara Duterte. Di ba ho? Ang layo ni Marcos, pangatlo, pang-apat.
mas nauna pa si Robredo sa kanya. Hindi, hindi ko kinakampihan yung Ali ha. Pero ang layo niya po. Hindi ho talaga siya mananalo. Isipin nyo na lang to. Kung talagang, kasi yung mga tangang mga loyalista, yung mga bulag na loyalista, hindi man bulag. Hindi sila bulag sa tingin ko. Nabulag lang dahil sa pera. Alam mo naman, pagka isa kang jologs, tapos bigyan ka lang ng kapirasong pera, tuwan-tuwa ka na. Wala talaga mangyayari, di ba? Ganyan yung mga vlogger niyan eh. Kaya ngayon, tatanga-tanga talaga yung mga kinuha kasi nga wala eh. Tapos ito pa, iniisip nila na kesyo si VP Sara Duterte daw ang umangkla, ika nga, kay Marcos. Paano nangyari yun? Mas madami ng boto mas madami ng 1 milyon ata ang boto, more or less ang 1 milyon. Basta ang sigurado, mas maraming boto si VP Sara Duterte kay Marcos. Mantakin mo, mas madami pa yung boto ng Vice President kesa sa'yo. Eto napakaraming mga bumoto kay VP Sara Duterte na hindi binoto si Marcos. Ang dami rin po nun. Hindi, kaya nga masasabi natin, imposible yung sinasabi ng mga tangang loyalista na sinasabi nila, dahil daw kay Marcos kaya nanalo si VP. Hindi ho totoo yun. Eto, kitang-kita na ho natin. Paano ko ipapakita? Mamaya makikita ninyo. Kaarawan, Imingaw, yung gusto kong papas, tinuod lang. Munti ka na umiyak si Basti dito, nararamdaman ko namimiss daw niya yung papa niya. Kasi tuwing birthday, talagang makikita mong kasama to si Basti lagi ng kanyang tatay. Oo na yung pinakaunang birthday niya nga, wala ko sa makit eh. binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda, ginagamit nila garon. Waan ninyo tanan! Yon. Kunin nyo, tama, dahil pera niyan. Hindi ho tayo dapat nagpapasalamat kay Romualdez, katulad nung bukang bibig nung abogadong matabang babae. Hindi ko na sasabihin kung sino yun ha. Hulaan nyo na lang. Yung congressman na mataba, na pasalamatan natin si Romualdez dahil sa ayuda. Gunggong, putang ina mo. Hindi, talaga. Yung nagsalita na yun, hindi ko na sasabihin kung sino yun. Basta putang ina mo, hindi mo pera yan, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, pasalamatan natin si... Kadiri talaga kayo, no? Hindi, walang biro. Kayo mga kongresista, kadiri talaga kayo. Di ba? Kadiri ho talaga kayo. Kasi nakita ko nga, pinanood ko yung mga huling press ko ni Pangulong Duterte. Tinanong siya, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot ni Pangulong Duterte, nothing. Tapos, if you would realize the answer of PRRD, bakit biglang sinabi niya, just look at the on your right, on your left, or tingnan nyo na lang yung mga nagawa. And you would realize, parang ganun something niya. Tapos sabi ko, sandali, sabi mo nothing. Tapos biglang, meron ka palang sasabing accomplishment. Nakita niyo yun, ha? Nakita niyo yung video na yon? Tinignan ko na maigi. Alam mo, simpleng-simple sinasabi ni Pangulong Duterte. The question is, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot niya, nothing. Kasi nga, kasama doon sa press ko na yun, sabi niya, ito yung mga accomplishment. Tapos binati niya yung mga sekretary niya. Anong simpleng sinasabi niya? This is not my accomplishment. It is the accomplishment ng mga nasa baba. Yung mga trabahante. Kaya nga sinabi niya, trabahante lang ako. Isa lang ako sa mga nagtrabaho. Hindi akin ito. Hindi ko to success. Hindi ko to accomplishment. Putang ina, yung ngayon, ayuda. Ayuda namin yan Pasalamatan niyo si Romualdez dahil ayuda niya yan. Kailan pa nag-ayuda yan? Kailan pa siya ang may pasimuno ng ayuda? Inaangkin nyo na kayo may-ari ng ayuda? Kailan pa nangyari yan? Gobyerno may-ari ng ayuda. Actually, hindi nga po gobyerno. Ang may-ari po ng ayuda ay pera ng taong bayan yan. Tax ng taong bayan yan. Tax ng mga OFW yan. I mean, hindi pala tax. Remittance. Diba?
At saka tax ng mga Pilipino, tapos sasabihin nyo, inyo, pasalamatan? Gunggong pala talaga kayo, no? Mga gago talaga kayo. Yan ang nakakabuisit sa gobyerno natin ngayon eh. Feeling nila, may utang na loob tayo sa kanila. Porket nagsisilbi sila at nagbibigay sila ng ayuda. Ulul, hindi sa inyo yan. Yan ang sinasabi ni Baste, pagka merong ayuda, kunin ninyo. Dahil hindi sa kanila yun. Kung pwede di na mo mananghin, kay inyo hanadaan. Oh. Libo-libong supporters naman ng dating Pangulo ang dumalo sa rally. Bukod kay Mayor Baste, present din ang ilang kaalyado ni Digong na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging si Philip Salvador. Nagkaroon din ng drone show bilang pagpupugay nila kay Digong. Grabe yung drone na yan, ano? Concert. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Higit 2,000 uniform personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Sa huli, pinasalamatan ng pamilya Duterte ang kanilang mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Oh, ayan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami talaga. At ito, tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Yan ang sinabi niya kay Marcos. At ang masasabi naman ng taong bayan kay Pangulong Duterte, you will always be loved. Mantakin mo, ang ganda nga nung sinabi ni ni Ma'am Hanilit eh. Sabi niya, alam niyo si Pangulong Duterte daw, simpleng-simple, ayaw daw niya yung magarbong birthday, gusto lang niya yung sa bahay lang, dinner lang sila. Ayaw niya yung maarte kasi marami mga politiko diyan pag nagpa-birthday, naku po, grabe. Akala mo talaga isang milyonaryong celebrity ang datingan eh. Talagang merong ipapa-reserve na ballroom sa mga hotel, yung mga giveaways talagang limpak-limpak na mamahal, di ba? Ganun no eh yung mga politiko eh. Si Pangulong Duterte simpleng-simple lang daw, ayaw ho niya ng magarbo, gusto sa bahay lang, kumakain lang, yung talagang close friend lang. Actually pinipilit pa nga daw. Yan ang kwento. Pero mismo si Ma'am Hanilet po, sinabi niya ayaw niya. But this time, it's the whole world ang nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Palakpakan naman natin. Grabe ho yun, Mantakin mo, buong mundo nag-celebrate. Ang lupit. Tapos sabi pa nung iba, walang kwenta yan. Hindi naman pakikinggan ng ICC yan. Hindi naman yan. It does not give merit to the case. Oo, it does not merit to the case. But people will question it. The international community will question it. Why is this person so loved by the Filipinos and yet he has case against the ICC?